Hello, this is our closet. Apat kami sa family pero ito na yon basically. Lahat ng damit namin. Sige, tour ko kayo. Ngayon, una muna dito sa lower. Ito yung drawer ni Aki ng mga underwear at saka pajama, tops niya. Lahat na to, except dun sa pansimba na kailangan i-hanger. Nandito na yun. Pang-alis at saka pambahay. Ito naman, yung sa aming bunso na baby girl na pajama at saka shorts and underwears, tutupiin pa. Tapos, dito naman yung tops niya. Nung una iniisip ko lagyan to ng label para sila na yung maglalagay. Pero eventually, na-rememorize na nila yung posisyon. Kaya hindi na kailangan ng label para din malinis siyang tignan. So, dito naman, mga towels. Ayan. Tapos, nandito ko nilalagay yung mga products na hindi magandang ilabas kasi baka paglaruan ng mga bata. So, dito siya parang chest space para madali din siyang gamitin. Tapos, mga pangginaw, jacket, long sleeves, ibang dress, at mga swimwear, mga special, parang hindi usual na ginagamit. Mga pouch, ng mga damit, travel organizer, mga ganyan. Kung mapapansin nyo pala, super tall tong mega box drawer na to. Actually, 2.5 drawers yan. Kaya naging total of 7 levels siya. Sinadya namin na gawin siyang magkapatong na lang para yun nga, nakatipid sa space, yun nga, go vertical. Tapos yung natira na 3 more na compartments, nandun siya sa ilalim ng office table ni PJ. Tapos, dito naman sa parang pinakahangiran, una nandito yung mga extra na unan kasi wala kaming mapaglagyan. So parang pag nandito sila mama o kaya si Gigi, dito namin nilalagay ito yung mga una na ginagamit namin. So syempre bago yan itabi dito, dapat napalitan na ng punda. As you can notice, all black pala yung mga hangers para kahit yung damit hindi color coordinated, at least yung hangers pare-parehas. Hindi pala kami namamalansya, kaya yung mga kailangan na tuwid, black hangers na agad yung ginagamit ko sa pagsampay para pag natuyo, diretso na siya dito shoot sa hangeran. Dito sa baba ng hangeran, yung damitan nung husband ko, nandyan yung kanyang shorts, t-shirts, and underwears, pero hindi ko nabubuksan para sa privacy niya. Tapos dito sa lowest drawer, yung sa akin, yung aking mga pang-ibaba na mga pambahay, mga t-shirts, mga cyclings, mga cardigans, underwears. Ayan, mamaya ipapakita ko ulit. Next ko namang i-open yung pinakakanang bahagi ng cabinet. Ang nasa top niyan is yung mga important namin na mga document. Alanganin yung size ng shelvings ng part na to, kaya nakahanap ako sa Shopee ng solution para magkaroon ng drawer. So, ito yung mga ibang dress na mahirap siyang patayuin. Kaya dito na lang siya. Mga shorts at pants. Shorts ni Aki. Tapos, nandito lahat ng mga parang denim type. Halo-halo na yan. Kay PJ, sa akin. Lahat ng mga maong. So, na pwede siyang medyo lukot. So, kaya dito siya. Tapos, dito naman na yung mga punda. Dito yung mga bedsheet. Tapos, dito sa baba ay kumot and towel. So, yun din siya. Yan. Tingin ko lang pala yung konsepto nung paano namin ino-organize yung mga damit sa drawer. Kasi, di ba, traditionally, ang mga damit sa drawer ay ina-arrange ng typical patong-patong siya. Tapos, kaso, ang problema dun, hindi mo nakikita yung lahat ng inventaryo ng damit. Kasi nga, mahirap hanapin sa yung nasa ilalim, mahirap makita. So, hindi mo alam that they even exist. So, hard to see, hard to remember, diba? Yun yung quote. Hard to see, hard to remember. Kaya ang idea nito, natutunan ko to kay Marie Kondo, na patasin ng patayo ang mga damit. Try kong i-link dito yung video para makita nyo how to fold the Marie Kondo way. Ang goal is dapat rectangular or square shape siya para pag pinila-pila mo siya is pantay-pantay. Tapos, ang kagandahan, tinuturo niya doon na halimbawa, uneven yung mga shape. Kunyari, yung pundiyo ng pants natin o kaya yung mga underwear, di ba? Hindi naman sila
rectangle or square, pero dun sa video niya, papakita niya paano, parang magic siya. Kasi this way, you can fit the clothes according to the size of the container. Para naman sa ilang tips para ma-maintain na maliit lang yung inventory ng clothes, una muna, syempre, dapat quick to declutter, kagaya ng lagi kong sinasabi. Then, bibili ka lang ng damit kung talagang gusto mo siya. Hindi dahil naka-sale lang, kundi talagang alam mo na magagamit mo to. Then, isa pa is the uniform system. Parang throughout the week, meron akong 6 sets ng skirts and blouse na yun at yun ang sinusuot ko. Kumbaga, predefined na yung outfit of the day ko. Tapos yung ibang mga tao, especially yung mga boys, mga family members kami, na puro black yung t-shirt nila. Alam niyo ang kagandahan nun, kapag konti lang yung inventory nyo sa damit, mas mami-minimize ang time nyo in thinking what to wear. At because of that, mas mabilis ang routine nyo ng pag-get ready sa umaga. Syempre lang, kailangan yung mga items nyo is yung easy to mix and match. Para kung halimbawa gusto nyo pa rin pumorma, meron pa rin kayong leeway para pumili while keeping small inventory of your closet. Aside pala sa naririto, meron din kaming hiwalay na lagayan ng mga hindi namin madalas ginagamit pero worth keeping. Halimbawa, yung mga formal attires, mga mga coats and ties, mga dresses for formal events, tapos yung mga damit ng mga bata na malalaki pa sa kanila. Doon yun nakalagay sa kitchen cabinet namin sa naipakita ko sa kitchen tour. Pero we made sure na ang bawat isang miyembro ng pamilya, parang isang supot lang ng, alam niyo yung size ng supot ng blue gallon from water refilling station, ganun lang. Intentional din na ganung clear plastic ang aming pinaglagyan para kita namin agad yung mga laman noon. At saka, yun nga, we keep a small inventory, making the size of the plastic the limit. Isa din palang tip para hindi nagkalat ang mga damit sa bahay, kapag katapos magkanlong ng damit, dapat meron siyang designated na basket for newly kanlong na damit. Kasi kapag ang pinaglagyan natin is yung lagayin pa rin ng marurumi, by the time na magsushoot ka na ng marumi, yung marumi naman ang nagkalat kasi puno ng malinis na damit yung hamper natin. Tapos, sinasabi din ng mga expert, maganda magtiklop ka malapit dun sa mismong damitan. Kasi 'di ba minsan tayo ang sipag natin magtiklop, pero matamad tayo or naiiwan yung paglalagay sa mga designated closet. So to cut the time, maganda dun ka na mismo sa tabi ng mga cabinets para shoot ng shoot agad sa kanya-kanyang damitan. At yun lang, sana naging blessing ang video na ito. Bye-bye!